Nakakalungkot na balita, kanina masaya tayo at natusok si Tamba ng flag na hawak-hawak ng OFW. Pero mukhang may natusok din po. And unfortunately, natusok yata ng karayom. And talagang namatay. May nag-message sa akin kanina, you know who you are, ate. And ibinalita nga niya kaagad sa akin na pumanaw si Dr. Rowena Burden ng Cebu. Kilala po siyang supporter ni PRRD and VP Sara. Eto nga po, yung babae na nasa rightmost corner. Yung nasa gitna si Ate MJ Cambao Reyes, isang DDS. Si Fiscal Darwin Cañete ay medyo neutral, 'di ba? Hindi naman siya bumabatikos kay Kuting, pero kasama siya sa nakalista na ano. Ate Rica, thank you. Kasama siya sa nakalista na sa Oplan ipatutumba. Fiscal Darwin. Sabi ko nga, ba't napasama to hindi naman to bumabatikos kay Kuting, itong si Fiscal Darwin. Nakakasama namin yan nung si PRRD pa yung nakaupo. Si Dr. Rowena Burden, yung nasa rightmost corner, nakakakulay din halos ng damit ni Fiscal yung suot, ay namatay because of heart attack. Nandito po ang tanong po ay, namatay ba siya dahil sa atake sa puso, or siya ay ipinabarang or pinakulam? Talaga po kasing nakakapagtaka yung nangyari. Alam niyo bang ang sabi sa akin ng isang ate ko kanina, balak ulit ipakulong kanina si Dr. Rowena Burden. Kasi nga, Friday. Alam niyo naman nung inaresto siya nung nakaraan, Friday siya inaresto para hindi siya makapagpiyansa. Di ba? Friday tapos hindi makakapagpiyansa. So makukulong siya ng Sabado at Linggo. And then Lunes na siya makakapag-post ng bail, mararanasan talaga yung makulong. Hindi natin alam kung talaga bang heart attack yung nangyari, or maybe nilason siya habang nakakulong siya nung mga nakaraang linggo. Bala kasi siyang ikulong ulit kanina kasi nga Friday. Sinasadya yata talaga yan. No, hopefully not, 'di ba? Pero may mga loko-loko kasi na mga nakakalaban ng kung sino man sa kaso na sinasadya na ang pag-aresto ay Biyernes para hindi makapagpiyansa ka agad. Kasi kapag nakapagpiyansa ka, hindi ka makukulong, di ba? Mapipicturean ka lang, makukunan ka lang ng mugshot na katulad ni Jam Maligno. Di ba? Ngingiti-ngiti pa, yabang na yabang pa. So yun daw yung bala kanina, kaya lang inatake sa puso si Dr. Rowena Burden. Kilala po siya na kritiko ni Governor Gwen Garcia ng Cebu. Ang gobernadora ng Cebu na pinakamayamang syudad sa Pilipinas, no, or probinsya man yan, kasi bilyones po ang revenue nila, no, yung kanilang tax collections. So pinakamayaman kasi ang daing negosyante sa Cebu, 'di ba? Ang laki rin ng population, ang laki rin ng voting population. Pero kahit na mayaman ang Cebu, marami ding mahirap diyan. Syempre, 'di ba? Hindi porke marami ang mayaman, kaunti na ang mahirap. Malaki kasi ang populasyon ng Cebu. Marami din po ang naghahanap ng kanilang kapalaran sa Cebu, lalo na yung mga taga Mindanao at mga taga Visayas, yung hindi kayang lumipad pa Maynila or mas nalalapitan at di ba, mas nalalapitan pumunta sa Cebu. Marami din po sa mga Pilipino ang mas preferred na sa Cebu magtrabaho, sa Cebu ma-assign. Marami mga foreigners diyan. Mas nauna naman po kasing naging syudad ang Cebu sa Pilipinas. The oldest city nga po yata ang Cebu City, 'di ba? Or the first city in the Philippines, mas nauna pa yan kaysa sa Maynila. Okay, so kritiko si Dr. Rowena Burden ni Governor Gwen Garcia, marami siyang isinisiwalat, mga corruption, ganyan, pati yung di umano ay, 'di ba, panlalalaki. Pati ay may artista nga daw na macho na rapper. Maraming expose si Dr. Rowena Burden. Matinding kalaban to ni Governor Gwen Garcia. Actually, ang dami-daming post dati ni Dr. Rowena Burden sa kanyang Facebook. Pwede nating puntahan yung kanyang Facebook page. Laban kay Governor Gwen, hindi siya pinapansin. Ang nakikipag-away for Governor Gwen ay yung kapatid na lalaki na parang bading yata yun. Hindi ako sure, baka burag bayot, no? Kasi pumapatol nga sa babae. Si Dr. Rowena Burden, ang nakikipag-away sa kanya yung kapatid ni Governor Gwen. Si Governor Gwen hindi sumasagot sa allegations ni Dr. Rowena Burden ng power tripping, ganyan, corruption at kung ano-ano pa. Deadma lang si Governor Gwen. Kilala naman nating palaban yan si Gwen Garcia ng Cebu, 'di ba? Dahil nga sabi niya kay Sas, don't mess with us.
Tapang na tapang, di ba? Sa hindi po familiar sa mukha ni Governor Gwen, nandito pala rin yan sa post ni Dr. Rowena Burden. Eto, yan si Governor Gwen. Nakapin yan. Nakapin sa page ni Dr. Rowena Burden itong post na ito about Governor Gwen. Excuse me. Yan nga, Commission on Human Rights slams Gwen Garcia for publicly shaming netizens. So, medyo palaban kasi yan siya, maangas. Di ba nang bunot pa nga yan ng mic doon sa Pasigarbo sa Sugbo or something, may program doon na binunot niya yung mic, di ba galit na galit siya. So ano yan, hindi natuwa kami dati dito dahil nga nung panahon ng pandemic, ayaw na niya ng mga baku-bakuna, ganun, gusto na niya balik na sa normal, di ba? Pasaway. Kinontra ni Dr. Rowena Burden kasi peligroso yung panawagan ng gobernadora na huwag sumunod sa quarantine protocol, di ba? Kasi ang gustong i-promote ni Gwen Garcia noon ay parang wala nang lockdown, tapusin na ang lockdown, magsuob na lang, parang ganon. So, marami rin naman tayong hindi natuwa noon sa kahigpitan ng gobyerno ni PRRD sa quarantine dahil hirap na ang karamihan, walang hanap buhay, di ba? And nakaka-stress naman ang matengga lang sa bahay, kahit sa buong barangay ka, hindi ka makalabas ng barangay nyo. So gusto na natin makawala at may isang gobernadora noon na naglalakas loob na kalabanin yung kahigpitan ng protocol. Kaya lang, sabi nga ni Dr. Rowena Burden, peligroso naman yun kasi magkakalat ka nga ng virus kung meron ka, di ba? So, doctor kasi si Dr. Rowena Burden, kaya concerned siya sa health ng marami at hindi siya agree sa gustong mangyari ni Governor Gwen noon na pigilan na itong quarantine, tapos na, wala na. Kaya naman ng suob ang virus, di ba? Pero, yun nga po, namatay si Dr. Rowena Burden. Doktora yan. For sure, healthy living yan, di ba? Alam niya kung paano alagaan ng kanyang sarili. Physically fit naman mga ate at kuya. Kita nyo, hindi naman siya mataba. Maganda pa rin. Yan nga, may picture siya, no? Naka onesies or nakaterno ang suot man niya. Tapos ano yan very nagpo-promote talaga. Ayan, pinopromote nga niya yung, di ba, yung kalusugan ng ating mga systems, no? Yan. Cardiovascular, respiratory, and whatnot. Ang kalusugan ng katawan, di ba? Pinopromote niya yan. Ayan, about pneumonia and whatnot. Doktore, tamo, kinakain niya, mukhang ang sarap-sarap. Mukhang meron pa ditong ano ba to, seaweed. Naku, ang sarap. Diyos ko po, nag-crave a kiss. Anyway, paano ang isang doctor na maalaga sa katawan bigla na lang namatay sa heart attack? Ito nga po yung statement ng kanyang mga kamag-anak. Dr. Rowena Burden, or we ang palayaw niya, passed away this morning due to cardiac arrest. She was rushed to the hospital after she was found unresponsive. So, wala nang ulirat nung nakita sa kanyang bahay, no? The family would like to ask for privacy during this difficult time. Those who would like to pay their last respects may do so tomorrow. Ililibing siya sa December 18 sa Cosmopolitan Naval Hills. Ganyan. To those who have reached out and offer their support, thank you daw. Okay. So, cardiac arrest. Ito si Miss Pambarik 4, parang best friend ni Dr. Rowena Burden. May binura daw tong post si Miss Pam. So, ito yung post niya. Nag-suffer daw sa cardiac arrest kaninang umaga si Dr. Rowena Burden. Mahaba yung post niya, no? So, magdasal tayo, ganyan-ganyan, for Dr. Rowena Burden. May binura daw siyang post. And, hindi ko alam kung bakit niya binura. Ito yung post niya 8 hours ago. Siguro may post pa siyang nauna. Mahilig naman to si Miss pa magbura ng post niya. Pero hindi ko alam kung ano yung ini-insinuate niya sa binura niyang post. Pero sa biglaang pagkamatay ni Dr. Rowena Burden, marami ang naghihinala mga ate at kuya na may foul play. 'Di ba? Open ko lang yung isang post na feeling ko ay may sense. Hold on. Na parang ang dating ay parang binarang or pinakulam. Ito. Post ni Adrian. Bubwit daw, sabi ng bubwit. Basig gipabarang, ay, may pangalan pa. Well, marami namang Gwen, di ba? May naman, may Gwen Stefani, di ba?
Yung singer ng No Doubt, don't speak, I know just what you're saying. Yes, wag na kumanta Maui, walang pakulay. So please stop explaining, don't tell me cause seryoso muna tayo. Basig ipabarang ni Gwen. Ngayon may video tayong ipi-play mga ate at kuya. May kaibigan akong psychic, 'di ba? So, ay. Okay lang ate, i-play ko na lang. Okay. Merong ate ako na nagpa-reading sa isang psychic, si Attorney Nick Nangit. Okay? Panoorin natin kung ano yung sasabihin ni Attorney Nick. Kasi ang ate ko parang nabalitaan nga niya to na hindi ko na lang pangalanan pero alam niya kung sino siya. Hindi ko na lang pangalanan, no? Alam niya na nalaman nga niya na nangyari ito kay Dr. Rowena Burden na mukhang natusok ng sakit sa dibdib. Cardiac arrest eh. Tusok. May tusok-tusok doon. Sumakit ang dibdib ko and then pumanaw. Nakakalungkot kasi si Attorney Bruce Rivera pumanaw din isang DDS. Itong si Dr. Rowena Burden mga ate at kuya ay Team Maldita ito. Yung team ni hindi ko alam kung tamang i-disclose pero ang alam ko po Team Maldita yan si Dr. Rowena Burden. May mga grupo ng kababaihan na tinatawag nila ang kanilang mga sarili na Team Maldita, mga supporters ni VP Sara. And si Dr. Rowena Burden, kilala rin pong supporter ni VP Sara, lalo na ni Tatay Digong. Parang siya yung nagsa-strategize noon ng mga meeting de avance ni Tatay Digong, campaign ni Tatay Digong, and nanalo ang ating mahal na Pangulo. Parang kinoconsult siya ni PRRD noon eh. Isa siya sa mga kinoconsult or consultant ni PRRD kung paano mangampanya and nag-succeed si PRRD hindi lang po sa Cebu kundi all over the Philippines. And ayan nga po si Dr. Rowena Burden supporter din ng unity team ni Kuting at ni VP Sara. Unfortunately nagsisi rin si Dr. Rowena Burden na sinuportahan niya si Kuting. Iba dapat ang susuportahan noon, kaya lang si VP Sara nga po ay kaibigan ni Dr. Rowena Burden, sinuportahan na lang ni Doc Wee si Kuting din at kasi nga katandem ni VP Sara, di ba? Ang ending, madami siyang ginawang damage control kasi na-question yung kanyang pagsuporta kay Kuting, 'di ba? Marami kasing nagdududa kay Kuting dati, ngiwi-ngiwi, umiinom ng Coke litro. Eto nga po, sinare sa akin ng aking ate at ngayon ko lang din mapapanood mga ate at kuya, panoorin natin. Nagpa-reading kay Attorney Nick. Ang gwapo ni Attorney Nick dito, bagong gupit. Sino kaya ang kasama ni Attorney Nick nung siya nagpagupit ng maigsi, no? Maganda daw yung kasama niya eh. May bangs daw. Oo, kasama yata niya yung may bangs na yun sa sa pagpili ng barbershop na magugupit sa kanya. Shout out Attorney Nick. Ayan, kailan mo ulit ako isasama sa galaan, Attorney Nick? Kailan ulit ako kakain ng masarap? Gutom na namimiss ko na ang mga fine dining natin. Okay, panoorin natin yung video at tingnan natin kung ano ang masasabi. Si Attorney Nick may psychic abilities siya, no? Kung anong masasabi niya kasi mukhang pinaread ng aking ate kung ano talaga ang nangyari kay Dr. Rowena Burden. Siya baga ay inatake sa puso or binarang. Let's listen. Question ito, kay Burden at Burden at sa kay Gwen? Yan po. Kaugnayan, tama ba? Oo. Ni Burden at kay Gwen. Oh, kita nyo, number 7, may secret. Tapos, ang daming sword. Tapos, merong merong gumawa. Kinakailangan gawin kasi. Parang gustong turuan kasi ng leksyon. Tignan nyo, magugulat kayo ha. Ang daming parang karayom. Number 7, secret. So may ginawa. Iba ang gumawa. Hindi maganda ang ginawa. Dark path. Number 1, para turuan ng leksyon. Para makapagsimulang muli. Ayan ang mga baraha. Burden at saka yung kaugnayan nilang dalawa. Kayo na, bahala. Humusga. Question ito, kay Burden at sa kay. Okay. So anong masasabi niyo mga ate at kuya?
Yun ang basa ni Attorney Nick. Alam nyo, kinikilabutan ako. And maraming beses ko nang nakasama si Attorney Nick na may mga mini-meet siyang client, no, in person. Mini-meet niya ang clients everywhere sa Kamaynilaan, ganyan. And sinasama niya ako sa reading. Marami sa kanyang mga basa ang nagkakatotoo. Yeah. Kung hindi man tumutugma, at least may mga sign na parang ganun. Say, yung kay Attorney Bruce, nahulaan ni Attorney Nick yun. Magpo-post na nga dapat, yung si Attorney Bruce Rivera, kaibigan din ni VP Sara, yung kaklase niya, yung pumanaw na rin na kabaro ko. Nahulaan niya yun. Hindi lang ako nag-post kaagad, kasama ako ni Attorney Nick doon. Hindi lang ako nag-post kaagad kasi wag muna at baka magamit nga ng mga pinklawan ang maaaring mangyari kay Attorney Bruce. At yan ang basa niya. Ngayon, mga ate at kuya, kayo tanungin ko. Ang lusog-lusog ni Dr. Rowena Burden, doctor yan eh, ang daming advice about health, alam nga na hindi niya i-apply sa sarili niya yun. Tapos biglang may cardiac arrest. Alam nyo, kahit saan naman sa Pilipinas, lalo kabisayaan, matusok ka lang sa dibdib, di ba? Kahit gamitan ng manika. Alam, marami, kahit na tayo ay na-colonize na ng Spain, ng Anemica, ng Japan, umiiral pa rin yung mga ganyan, barang, kulam. Hindi ko sinasabing ganun ang nangyari sa kanya ha, pero mga adat kuya, marami rin ako nasaksihan, lalo taga Bisaya ako eh. May mga nabaliw, may mga, di ba? I don't know, sabi, kinukulam, di ba? Inaalog-alog yung manika, whatever. May mga lumalabas na insekto sa mukha, may mga nadadaw-daw. Tuwing hapon, may lumalabas na insekto sa mukha at sa kung saan-saang bahagi ng katawan. Nasira ang ganda. At kung ano-ano pa, nangyayari pa rin, may mga practices na ganyan, di ba? Kilala ang Mindoro dyan, ang Sikihor sa Kabisayan at sa kung saan-saan pa man. Even Thailand. Kung tayong mga Pilipino may paniniwala sa kulam sa barang, mas matindi ang Thailand. Oh. So, kailangan daw gawin yung para turuan ng leksyon, di ba? Yung kung ano man yun, basa ni Attorney Nick. Ano po sa tingin ninyo? Talagang may sakit lang sa puso o penerwisyo ang doktora? Paki-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.